Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up mong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Oy, fame, passion, yun. General reading muna tayo, or general prediction. Kung trip nyo ay collective reading, i-adjust nyo na lang ang video hanggang sa makita nyo tong tarot cards ito. Pero sa ngayon, general prediction muna tayo. Ano kaya ito? Shit. So, iniisip ko, ano bang fame to? Fame, passion. Ang dating sa akin, nagiging famous ang iba sa inyo sa passion na ginagawa nila, like talent, skill. Kumbaga, yung hobby na ginagawa nila, dun sila mag-acquire nitong fame. So, iniisip ko ano bang klaseng work o field yung tatamaan ng reading na to. So, meron tayong clouds, ship, so, ang dating sa akin, anong field or work, work na masyadong komplikado. Eh, kasi nandito tong clouds. Ito yung card ng problems, difficulty. So, pwede siyang may kinalaman sa counseling o pag-solve ng problem. Work na ganon. Counseling. Tawag doon. Sa solve ng problem. Or mahirap kasi difficult din to, chaos eh. So, work na pang matalino, or work na may kinalaman sa life and death, like emergency. So, health field. Taga-ayos ng gulo eh. Ng peace. Taga-ayos ng peace. Eh di sa military, police, eto, ship, edi seaman siguro, nasa barko, nasa boat, or sasakyan siguro, nag-handle ng sasakyan, anong vehicle din kasi ito, or may kinalaman sa traveling, transportation, delivery, ayan. Trading industry, buy and sell, or nasa abroad siguro. Work na international. Again, dun may fame sa ganong klaseng passion doon sa field na sinabi ko. So,
Hindi naman siguro biglaan. Who knows? Baka biglaan. Pero, kumbaga, dun magsha-shine a light sa field na yon. Mag-start maging famous. Ganun the thing. So, again, sasakyan ha. Sasakyan, motor, traveling. Business. Or anything na may kinalaman sa delivery, transportation. Ano ba sinabi ko? Delivery, transportation, traveling, international. Lipat na nga tayo. Ito, naging 3. Naisip ko kung maglalagay pa ba ako ng card nito. Ito. 3 na to. So, dito, 3 card. Pleasure, intelligence, woman's wish. Ang bida natin ay babae. Kung di kayo babae, ito yung person nyo or someone na malapit sa inyo, babae. May pleasure, intelligence. More like promotion to. Promotion dahil sa experience, intelligence, experience, intelligence, wisdom, mastery. So, yun lang naman naisip ko pag ganitong combination. Promotion. O pag-acquire ng fame tulad din nung kanina. Kung di man literal na fame, as in mala celebrity, sabihin natin dun lang sa field ng work niya, sa company lang niya, dun siya magiging somewhat famous. Sa company niya or community. Kasi ano, wish, more like yun yung wish niya. Kakatotoo dito. Then, may kinalaman sa pleasure, intelligence. Makikilala siya sa kanyang knowledge, intelligence. And nandun yung pleasure niya sa intelligence. A skill, technique, strategy. Anyways. Dito tayo sa susunod. Dito may delay. Disease. Oh my God. Ito. May disease tayo, may sakit. Pero tingnan natin ha. Nung lalabas dito. Focus. Delay, disease. Book, fox. Ano yan? Absent. Bakit absent? May sakit. Yan na yung delay. So, yung iba sa inyo ay baka magkasakit. Or kung di man kayo to, ay someone na malapit sa inyo, ay, yun nga, absent sa work. Kasi may sakit. Or naapektuhan ng health niya dahil sa work. Kasi ganun may mga work na hindi natin nakalaing na maglalagay pala sa peligro ng health. May case kasing ganoon. Hindi natin na mamalayan na yung work natin ay nakakapekto na pala sa mental health natin or physical health. Ganon. So again, ang dating sa akin, kaka-history siya dito. May book kasi. So natala sa book. May history. Magkakaroon siya ng history ng sakit na ganito, ganyan, ganon. Or mare-record na yun nga, kasakit siya. Kasi for the first time, karoon siya ng ganong sakit. Or for the first time, na-hospitalize, ganon, dating. Kasi may book nga parang natala. Karoon ng record. Sabi na antala dito yun ang manaisip ko sa workplace. Kasakit.
Ayoko na mag-isip. Iba na. Ibang energy na tayo. Ayoko nang palawakin yan at negative naman. Doon tayo sa magandang-ganda namang reading, di ba? Doon natin palawakin ng explanation. Pag ganun, wag na, di ba? This is ba naman? Sino may gusto ng ganung prediction? Kaya lang, yun ang lumabas. Tayo ay nagbabase lang sa lalabas na cards. Naman to. Diyos ko po. Negotiation. Well, sa case na to, ang dating sa akin ay merong ikakasal. Bakit biglaan yung kasal na buntis? Parang magugulat na lang kayo na, kinasal na si ganito, ganyan. Kaya pala kinasal biglaan dahil ayun nga nabuntis. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang, pero ganun eh. Parang gugulat na lang, bigla na lang kinasal. Bakit ganun? Kasi nga nabuntis. So, ayun, nagdesisyon ng bago lumaki pa yung tiyan, ikasal na. Pero bakit nga ba ganun, no? Sa panahon ngayon, kung kaya buntis na, saka lang ikakasal. Mas ideal pa rin, di ba, yung bago kinasal, di pa buntis. Pero nangyayari yan Nangyayari pa rin sa totoong buhay. At di na nga siya, di na siya uncommon. Kasi ganun ang realidad ngayon. Pero ganyan yung eksena dito. Kumbaga, kaya lang pinakasalan finally. Halimbawa, example lang. More than 10 years na sila, hindi pa rin kinakasal. Di ba, papaisip ka na, bakit gano'n? Lampas 10 years na, 10 years hindi pa kinakasal. Kasi ang dating, nintay pa munang mabuntis. Saka ikasal, Diyos ko. Grabe rin naman yung mga ganong eksena. Pero ganun dito, pwede rin. Kung kayang sobrang tagal na. Kumbaga, naisipan lang magpakasal dahil nabuntis. Pero kung hindi nabuntis yun, hindi pa rin sila ikakasal. Grabe rin yung lalaki pag gano'n, no? Lampas 10 years na hindi pa ginasal. Pero case to case basis siguro dahil wala siyang pera or ewan ko anong dahilan niya. Kasi marami namang way, di ba, para ikasal. Kung di kaya sa simbahan, kasi balita ko 200k daw doon. Di sa West. Ewan ko kung magkano doon, 7,000 yata, di ako sure. Or sa kasalang bayan. Libre lang yata yung kasalang bayan, di ako sure. Di ba, maraming way. Ganun May mga lalaki ayaw pa magpakasal kahit matagal na sila for some reason. Ngayon, ibang case. Kung dito ganoon. Base sa sinabi ko kanina, doon mangyayari yung reconciliation sa simbahan. Kasi may nag-away dito dahil dito. Away. So, nung nandun na sila sa simbahan, doon nagkaroon ng reconciliation. May abi kasi tayo. So, cathedral daw yan. Malaking church. Mas malaki ba sa church? Pero, sama na rin natin yung church. Pwede maliit o malaki. Or ewan ko kung anong meron sa loob ng simbahan. Pero may negotiation kasi. So, yun lang na naisip ko. Reconciliation or nung nasa simbahan, may iba kasi sa inyo na magsisimba. Kumbaga doon nagkaroon ng deal
Doon naisipan. Diyos ko, saan ka, ang tawag dito? Sa dami ng lugar, di ba? Doon sa simbahan pa. Naisipan ng tungkol sa deal. May negotiation kasi dito eh. Iniisip ko rin kung pwede ba dito yung proposal. Doon na-propose or doon naisipan mag-propose or mapag-usapan ng tungkol sa kasal. Doon sa lugar na yon. Hindi lubos sa kalaing. Doon mabibring ang topic na ganoon. May bulaklak kasi dito eh. Naisip ko reconciliation, wedding, or anything na may kinalaman sa feeling good. Bless you. So yan. Yun lang naman naisip ko. Pero ano rin to, charity. Pwede rin dito. Charity. May iba sa inyo na may isip mag-donate sa simbahan or maging volunteer ng simbahan. Mag-volunteer, maglinis siguro or tumulong sa nangangailangan. So again, may pupunta ng simbahan. Anyways, last na to. Bago tayo pumunta doon sa collective reading na sinasabi ko. Ay, Diyos ko. At pa, hindi ko na nilagay ito. Miss Fortune. Pero tingnan natin itong lalabas ha. Ano to? Honor, misfortune, the child, crossroads. Kasi nagmukha na tong disgrace o dishonor, disrespect. Parang ano siya eh, kalaman sa bata. Whether pasaway yung bata na nag-cause ng disrespect sa magulang or anyone na mas matanda sa kanya, or yung matanda mismo yung magkukos ng disrespect or abuse, child abuse. Kasi may opportunity dito eh. So iniisip ko paano yun, paano nangyari ito. So more like disrespect nga, disrespect, disgrace, dishonor. Whether itong batang to yung nag-cause nun papunta sa someone na mas matanda sa kanya or mas matanda, kung sino pa yung matanda, siya pa yung nag-cause ng maliciousness sa batang to. Kasi alin man doon sa dalawa eh. Ngayon, kung nangyayari na yan, let's say nag-away yung anak at magulang, magkakabati dito. Okay? Maaring makipagbati yung anak sa magulang or sa someone na mas matanda sa kanya. Ngayon, walang ganon. Child abuse na kasi to. Oh my God. Beware. Sa anak, kumbaga, or someone na mas bata sa inyo, na malapit sa inyo,
Kasi nga may opportunity dito. Hindi ko nga akalain na crossroads ay opportunity din pala to. Ito lang alam ko, choices, decision. Ano kasi to Russian. Kaya ko to binili ay dahil Russia. Kumbaga gusto ko rin aral-aral ng ibang version ng Lenormand. Ang alam ko lang kasi ay German, French, eto Russia. Kaya ako to binili. Pero sa Russia, opportunity pala to. Ang crossroads. So again, doon tayo medyo may problem sa anak or anyone na mas bata sa inyo, na malapit sa inyo. May misfortune kasi dito baka ma-take advantage. Lalo na sa panahon ngayon, maraming masamang loob or masamang ugali. Okay? Masamang tao na lang. Naglipha na ang mga taong likas na masama. Kidnapping, oh my God. So again, beware sa topic ng bata kasi baka mapahamak siya. O biktima ng kung anumang abuse. Oh my God. So wag masyadong tiwala at laging bantayan ng anak. Ganda na yung may awareness tayo kaysa nasa huli ang pagsisisi, di ba? Dahil wala nga awareness. So, beware sa mga bata. Anyways, dito na tayo sa collective reading. Kung mayroon dito. Dito kasi sa collective reading, di naman lahat ay nag-resonate. Kaya hinuhuli ko na siya ngayon. Selected few people lang ang nakakapag-resonate, unlike dun sa general prediction. So, anong topic natin? Maliwanag. Teka nga. Topic natin dito. So, basahin ko na. The grave, the anchor, the tower, 2 of cups. Oh, double 2 pala to. 2 of pentacles, queen of swords. Kaya lang double 2. So, pag ganun kasi, isa lang meaning yan sa akin. Hindi ko naman napansin agad. Daldal kasi ako ng daldal. Ngayon double card naman. Knight of Wands, So double 2 kinlarify ng Knight of Wands. So, anong topic natin? Separation reading kasi to. Ang bida natin ay kasal. Kasal sa West. Kasi may iba na sa simbahan, diba? Eto, kasal sa West. So, tulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi naman lahat ay mag-resonate dito dahil collective reading nga. Kaya inuna ko yung prediction reading. So, ewan ko sino makarelate dito. Whether kayo to, or anyone na malapit sa inyo, basta ganun yung detalye. Separated ngayon. Dun sila kinasal sa West. Anong meron? Kasi kaya sila nag-iwalay due to infidelity. Sino ang nagloko? Yung lalaki. Ngayon, yung babae natin wala nang desire makipagbalikan, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero yung energy ay ganoon. Parang ayaw na nung babae makipag-ayos. Wala na siyang
desire. So again, di pa yan yung final outcome natin. Tingnan natin dito sa mga susunod na cards. Baka may iba pang detalye or ihip ng kapalaran. Ito ulit siya, yung babae. Double queen na tayo, Siya pa rin yan. Ace of Swords. Ano to? Queen of Honeypots, Queen of Cups. Ito, Nine of Cups. Ang dating sa akin, nagkaroon siya ng realization na i-bring na lang ang love sa sarili niya. At i-pursue ang anything na wini-wish niya na i-manifest. So in short, ang realization niya dito ay i-comfort ang sarili, magkaroon ng self-love. Okay. And the thing, self-love or tawag doon, i-pursue ang anything na nagbe-bring ng pleasure, comfort, happiness sa kanya, or again i-manifest ang dream. Pwede rin. Ito na yung lalaki. King of, na tayo? King of Cups. Kanina, Queen of, saan ba ito? Queen of Cups, King na to. King of Cups. So, ito na yung energy ng lalaki. King of Cups, ano to? 8 of Cups, 3 of Cups. Ang dating mahal pa rin naman nung lalaki, yung babae. Kaya lang, since nandito nga itong 8 of Cups, gusto na lang niyang suportahan kung anong gusto mangyari nung babae. Kasi, dating, alam niya sa sarili niya, ayaw na sa kanya di malayo na rin siya dito, although gusto niya pa. So again, suportado niya yung babae kung saan siya masaya. Kung ayaw na ba talaga niya, di i-respect na lang niya. Ang importante ay makita na lang niyang masaya yung babae kahit ayaw na sa kanya. Hindi naman natin masisisi dahil nga nagkaroon ng infidelity at siya rin naman ang may kasalanan. Ngayon, future outcome na tayo. Ay, teka. No contact to, kasi para magamit ko naman tong mga cards na binili ko. Biruin nyo, 2023 ko pa to binili. Hindi ko naman nagagamit, sayang naman. So, since extra card lang to, babasahin ko na lang para mabilis, basic English lang naman to So, madali lang siyang intindihin, di ba? So, kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, ito yung love message ng lalaki sa babae. Ngayon na no contact sila. Okay. Baka dalawa. I know I hurt you. I don't want to hurt you again. Ito, I know that we are spiritually connected. Kaya hindi kita.
Eto, I need to own up to where I feel sure about this relationship. Dagdag pa ba tayo? Eto, please be patient because I'm afraid of commitments. Kaya ba siya, di mapirmi? Kaya ba siya disloyal? Dahil takot siya mag-commit? So, magdagdag pa tayo ng 2. Sakto na nating 6. Dahil bihira ko nga gamitin to. Sayang naman. At least nagamit dito. I'm sorry for messing everything up. You deserve much more. So much more. At ang uli, I'm always here for you. O, diba? Ganyan din yung eksena dito. Sa sinabi ko kanina. Mahal niya pa yung babae. Pero alam niya sa sarili niya na ayaw na sa kanya. So, siya na rin kusang lumalayo. Although gusto niya pa yung babae. Kasi ayaw niya ng gulo. So, nirespect na lang niya ang desisyon ng babae. Suportado niya ang kasiyahan niya. Kung doon siya masaya, edi sabi ko nga kanina, masaya na rin siya. Kahit di na sila. Ngayon, dito na tayo sa future outcome. Tingnan natin. Baka may iba pa ang ihip ng kapalaran dahil future outcome na ito. Hanged man. The sun. Three of Swords yung dulo. Teka. Pero napapagitnaan siya, ng the sun. Hanged man. Ito kasi sad to napapagitnaan ng sun. Pero mas maganda siguro kung ito ay nandoon. So, anong future outcome? Ayan, ng ganitong klaseng sitwasyon. Pero hindi ko nakita magre-reconcile sila. Pero at least, yung sama ng loob dito, ng babae, ay nabawas-bawasan. Kasi may sun, tas ito yung broken hearted, diba? Pain. Nabawas-bawasan ng presence ng sun. Siguro dahil magkakaroon siya ng change of perspective. Change ng point of view. So again, for some reason, mabawas-bawasan yung sama ng loob na dinadala nung babae. Or who knows, baka matutunan na niyang let go din kasi ito let go, mag-forgive sa painful experience niya. So, case to case basis. Depende. So, kung fresh na fresh pa yung eksena. Ang dating, di niya pa kayang magpatawad, syempre. Pero at least yung pain, hindi na ganun kasakit. Parang nabawasan in a way na nabawasan siya ng tinik sa dibdib. Ngayon, kung matagal nang nangyari ito, ang dating sa akin, magiging open na. Mag-i-start pa lang, di naman necessarily open. Mag-i-start ng magpatawad yung babae. Okay? Mag-i-start pa lang ulitin ko. Hindi siya literal na 100% open na. Kumbaga, nasa process pa lang ng loading process. Alam mo yan yung
um, yung topic ng pag-forgive. Pero at least, di ba? Open na siya. Yun nga lang, hindi pa ganoong ka 100%. Siguro kung ano, i-approach siya ng lalaki, bibigyan niya ng chance na makausap. Ganda ting. So from there, dun tayo magbabase sa conversation kung papatawad na ba siya o hindi. So, didepende pa rin sa action nung lalaki. Ganun dating dito. Kung mag-apologize siya, bigyan niya ng chance. Pero again, bibigyan niya ng chance na ipakita sa kanya na nagbabagong buhay na siya. Pero hindi pa yung literal na 100% forgiveness, kundi bibigyan niya ng chance na ipakita sa kanya na doon sa babae na worth it nga bang patawarin yung lalaki. Ganun dating. Anyways, dito na tayo sa possible partner. Mahaba na kasi yung breeding. Hindi na tayo makakapaglagay nito. Yung appearance, kung ano itsura. Pero kung mahaba-haba pa sana yung time, madadagdag natin to. Pati yung advice. Kailan ko lang na tayo sa oras. 37 minutes na to. Kaya, mag-end tayo dito sa possible partner ng Scorpio sa reading na to. Taurus, Aquarius, Libra. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, wala dyan yung partner nyo or partner ng kakilala nyo, edi ito yung possible zodiac sign ng kakilala nyo na maaaring tamaan ng reading na to. Jupiter, Sagittarius, Pisces, Aries, or isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.